Mga ka-express, grave na talaga ang scoring firepower ng Gilas Pilipinas. Dahil ngayon, hindi lang isa o dalawang scorer ang kayang sumabog. May 4 na Pilipino tayong may NBA-level scoring weapons. Kai Sotto, Kevin Quiambao, Carl Tamayo at Dwight Ramos. At hindi ito puro pangalan lang. May production, may size, may versatility, may international proof. Noong July 3 laban sa New Zealand, 23 points si Kevin Quiambao, 18 si Dwight Ramos at 17 si Carl Tamayo. 3 Pilipino ang sabay-sabay gumawa ng malaking scoring damage kontra sa isang established international team. At isipin ninyo ito, wala pa roon ang pinakamalaking offensive weapon ng Pilipinas, Kai Sotto. Si Kai, bago ang mahabang ACL layoff, nag-average ng 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists at 2.3 blocks sa Asia Cup qualifiers. Isang 7-foot-plus big man na kayang mag-finish sa taas, mag-score sa paint, mag-roll hard sa basket at gumawa ng plays? Mga ka-express, NBA-level big man scoring package yan. Si Quiambao naman, NBA-level mismatch scorer. Si Tamayo, NBA-level stretch forward scorer. Si Dwight, NBA-level downhill wing scorer. At ito ang mas nakakatakot. Iba-iba ang paraan nila ng pagpatay sa depensa. Hindi pwedeng isang defensive scheme lang. Pag kinulong mo si Kai sa loob, bubuka ang perimeter. Pag nilabas mo ang depensa, atake sina Dwight at KQ. Pag nag-collapse ka, may Tamayo sa labas. Mga ka-express, ito na ang klase ng Gilas na kayang magpakawala ng NBA-style scoring attack. Size, shooting, creation, finishing at mismatches. At kapag sabay-sabay silang uminit, napakalakas. Sobrang hirap pigilan. At pwedeng sumabog ang Gilas laban kahit kanino sa Asia. Mga ka-express, pag-usapan natin ng diretsahan kung bakit pwedeng tawaging NBA-level scorers ang 4 na ito pagdating sa scoring tools. Hindi dahil naglalaro na silang lahat sa NBA, kundi dahil ang klase ng offensive weapons na dala nila ay eksaktong klase ng skill set na pinapahalagahan sa modern NBA basketball. At magsimula tayo sa pinakamalaking weapon sa lahat, Kai Sotto. Mga ka-express, si Kai ay hindi ordinaryong 7-footer. Maraming matatangkad sa Asia, maraming 7-footer sa buong mundo. Pero ang hindi normal ay yung big man na may combination ng size, touch, mobility, finishing, passing at offensive awareness. At yan ang meron kay Kai. Bago siya nawala dahil sa ACL injury, Kai averaged 15.5 points, 12.5 rebounds, 3.8 assists at 2.3 blocks sa Asia Cup qualifiers. At tandaan ninyo, may laro pa siya kontra New Zealand kung saan gumawa siya ng 19 points, 10 rebounds at 7 assists. 7 assists! Para sa isang 7-foot-plus center, malaking bagay yan. At dito pumapasok ang NBA-level scoring package ni Kai. Kapag maliit ang defender, dudurugin niya sa loob. Kapag traditional big at mabagal ang bantay, pwede siyang gamitin sa pick and roll at movement offense. Kapag nag-double team ang depensa, hindi siya basta panic passer. Kaya niyang makita ang open teammate. Kapag nakapasok siya sa restricted area, napakalalaki ng finishing window dahil sa taas at haba niya. At kapag perfectly timed ang lob, good luck. Iyan ang dahilan kung bakit ang presence ni Kai nagbabago ng geometry ng floor. Hindi lang siya scorer. Binabago niya kung saan kailangang tumayo ang depensa. At iyon ang NBA-level impact ng isang offensive big. Sa modern NBA, kapag may center kang kayang mag-finish sa taas, mag-screen, mag-roll, mag-pass, at magkaroon ng touch sa paligid ng basket, malaking problema yan. At ngayon, bumalik na si Kai sa Gilas. Mismong si Tim Cone, tinawag siyang game changer. At mga ka-express, kapag game changer ang 7-foot-plus center mo, hindi lang depensa ang nababago. Buong offense nababago. Ngayon, pumunta tayo kay Kevin Quiambao. Kung si Kai ang vertical mismatch, si Kevin naman ang positionless mismatch scorer. Ito ang klase ng player na sobrang hirap i-match sa traditional positions. Kapag guard ang pinabantay mo, kaya niyang gamitin ang katawan at size. Kapag big man ang nag-switch sa kanya, kaya niyang umatake off the dribble. Kapag umatras ang defender, may 3-point shot. Kapag nag-close out ng mabilis, pwede siyang dumiretso sa rim. Yan ang NBA-style mismatch basketball at hindi ito puro theoretical. Against New Zealand noong July 3, si Quiambao ay nagpakawala ng 23 points on 9 of 16 shooting kasama ang 3 3-pointers. At mga ka-express, hindi siya nabuhay sa tres lang. Inside the arc, efficient din siya. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng pilitin sa isang scoring zone lang. At iyan ang napakahalagang distinction. Ang ordinaryong scorer may favorite spot. Ang high-level scorer, maraming paraan para makascore.
At si Kiambao, habang lalo pang nagmamature sa professional basketball, lalong nagiging dangerous dahil meron siyang combination ng size, strength, shooting, at playmaking. NBA-level mismatch scorer. Hindi mo alam kung ipopost ka, ida-drive ka, titirahan ka sa labas o gagawa siya ng play para sa iba. At kapag pareho mong inilagay sina Kai at KQ sa court, diyan na nagiging masakit sa ulo ng depensa. Double team Kai, open si KQ, switch kay Kevin, mismatch, collapse sa drive, may kick out, pero hindi pa diyan nagtatapos. Dahil may isa pang forward ang gilas na kayang magparusa sa depensa sa modern NBA style. At yan ay si Carl Tamayo. Mga ka-express, si Carl Tamayo ang isa sa pinaka-importanteng dahilan kung bakit pwedeng maging sobrang moderno ng scoring attack ng Gilas. Bakit? Dahil si Carl ang klase ng forward na nagbibigay sa iyo ng size, pero hindi sinasakripisyo ang spacing. At sa modern NBA, napakalaking bagay niyan. A forward who can shoot forces a big defender away from the paint. Kapag lumabas ang big defender, lumalaki ang driving lane. Kapag hindi lumabas, bang, three-pointer. At nakita natin mismo ang scoring ability ni Tamayo laban sa New Zealand. 17 points, 7 of 12 shooting, at 3 of 4 mula sa 3-point line. Mga ka-express, yan ang textbook NBA-level stretch forward scoring. Hindi kailangang hawakan ng matagal ang bola. Hindi kailangang mag-dribble ng 10 beses. Catch, read, shoot, attack, finish. Simple, mabilis, deadly. At may professional evidence pa. Sa Korean League, nakapag-produce na si Tamayo ng double-digit scoring over a full season. Ibig sabihin, hindi ito one-night wonder. May scoring foundation talaga. At kapag may stretch forward kang tulad ni Tamayo, katabi ng isang giant center tulad ni Kai, biglang lumalawak ang floor dahil hindi pwedeng mag-camp ang defender sa paint. Kapag iniwan mo si Carl, pwedeng tres. Kapag nilapitan mo siya, pwede siyang umatake sa closeout. Kapag nag-switch ang smaller defender, may size advantage, NBA-level stretch 4. Ngayon, si Dwight Ramos naman. At para sa akin, siya ang pinaka-direct na NBA-style perimeter scorer sa apat. Bakit? Dahil ang laro ni Dwight ay built around strength, downhill attacks, transition scoring at physical finishing. Hindi siya yung guard na puro fancy dribble. Mas simple, mas brutal, mas direct. Kapag may lane, atake. Kapag may smaller defender, gagamitin ang katawan. Kapag may transition opportunity, tatakbo. Kapag umatras ang depensa, kaya ring tumira sa perimeter. At ang pinaka-importanteng bagay kay Dwight, consistency sa international level. Sa 2025 FIBA Asia Cup, nag-average siya ng 16.8 points per game. Sa World Cup competition, nakapag-average din siya ng double figures. At sa current World Cup qualifying campaign, nasa double-digit scoring din siya. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng sabihing pang local lang ang scoring niya. Ginagawa niya laban sa international defenders.